Totoo ba? Walang anak na biniyayaan na maalagaan ng kanilang ina ang napuno ng regrets. Totoo po ba yun? Sa mga nakapag-alaga po sa kanilang nanay bago namatay, sino rito ang kayang aminin na hindi siya kailanman nang hinayang na naalagaan niya yung magulang niya? Totoo po ba yan? Alam niyo po, sobrang fulfilling yon na biniyayaan ka ng Panginoon ng pagkakataon na bago umuwi ang iyong nanay sa Panginoon, na alagaan mo siya. Alam niyo po, totoo ba? Wala namang anak na biniyayaan na maalagaan ang kanilang ina na napuno ng panghihinayang ang kanilang puso. Na napuno ng sayang ang kanilang puso. Lahat ng anak na nabiyayaan ng pagkakataon na maalagaan ang kanilang magulang, nakaramdam ng fulfillment sa buhay. Why? Bakit ito yung naramdaman ng mga anak na nakapag-alaga ng kanilang magulang? Alam niyo po, dahil maraming anak hindi na nakasama sa pagtanda ang kanilang magulang. Hindi na nakasama sa pagtanda yung kanilang nanay. Maraming anak, gustuhin mang alagaan yung kanilang ina, hindi na nagkaroon ng pagkakataon. At maraming anak, hindi na nabiyayaang lumaki ng may ina. May mga anak, bata pa lang, nawala na yung kanilang nanay. Hindi na naranasan na lumaking kasama yung kanilang nanay. Hindi na naranasan na akayin ng kanilang nanay. Hindi na naranasan bigyan ng pera ang kanilang nanay. Hindi na naranasan na samahan sa mga lugar na gustong marating ng kanyang nanay ang kanyang nanay. Marami pong anak nagnanais na maranasan yung nararanasan mo ngayon sa piling ng iyong ina. Marami pong anak nangangarap na sana ngayong kasama ko pa yung nanay ko. Marami pong anak yung napakalungkot sa kanilang puso dahil hindi na nila nakasamang lumaki o hindi na siya lumaki nakasama ang kanyang ina. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na pagpalain, suportahan, alagaan ang kanyang ina. Napakapalad mo kung kapiling mo pa ang iyong ina. Napakapalad mo kung nasa tabi mo pa ngayon ang iyong ina. Sa mga naririto po, nasa online service natin, sa mga makakapanood ng video na ito, sobrang palad mo kung buhay pa at kapiling mo pa ang iyong ina. Sobrang palad mo kung habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na pagpalain, suportahan, mahalin, alagaan ang iyong ina. At ikalawa, ang maalagaan mo ang iyong ina, pinakamaluwag sa puso na pagsasauli sa Diyos ng isang ina. Sino po naniniwala isang araw isasauli mo na yung nanay na katabi mo ngayon sa Panginoon? Sino po naniniwala isang araw yung nanay na kasama mo ngayon uuwi na sa Panginoon? Sa ayaw at sa gusto mo, darating yung punto na yon sa buhay mo. Pero alam niyo po, ang sarap magsauli sa Diyos ng isang magulang, ng isang ina, na alam mo bilang anak, na hanggang sa mga huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo ang pag-aaruga sa Kanya. Sa mga anak po, totoo po ba, ang sarap magsauli sa Diyos ng isang ina, ng isang magulang, na alam mo bilang anak, na hanggang sa mga huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo yung pagkalinga mo sa Kanya.
At sa lahat po ng mga anak, totoo ba, ang sarap magsauli sa Panginoon ng isang magulang, ng isang ina, na alam mo na hanggang sa huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Again, para po sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang iyong nanay na katabi mo ngayon. Kasama mo ngayon. Pero hindi ka makakatagpo ng isang tao na paulit-ulit kang tatanggapin gaya ng pagtanggap ng iyong ina sa iyo. Sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang iyong nanay na kapiling mo pa ngayon. Pero wala kang matatagpuang tao sa mundong ito na paulit-ulit kang uunawain gaya ng pangunawa niya sa iyo. At sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, hindi ka makakatagpo ng isang tao sa mundong ito na paulit-ulit kang susuportahan gaya ng pagsuporta sa iyo ng iyong ina. Sa mga panahong walang-wala nang gustong tumanggap sa iyo, tandaan mo, ang iyong ina, ang buong puso ka pa rin tatanggapin. Sa mga panahong walang-wala nang gustong umunawa sa iyo, ang iyong ina, ang buong pusong uunawain ka pa rin. At sa mga panahong walang-wala nang gustong sumuporta sa iyo, ang iyong ina pa rin, ang buong pusong susuportahan ka. Gaya po ng ating Panginoong Jesus, ipinakita niya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hindi niya kinalimutan ang kapakanan ng kanyang nanay. What about you? Bilang anak, hanggang saan yung kaya mong sakripisyo, hanggang saan yung kaya mong ibigay na pagmamahal, pangunawa, paggalang at pagrespeto sa iyong ina na hindi napagod na tanggapin ka, unawain ka, suportahan ka at mahalin ka. Muli, nag-iisa lang ang isang ina na binigay ng Diyos para sa iyo.